Mabiyayang umaga po sa inyo mga ka-listener. Isang makapanindig balahibong kwento po ang hindi ko makalimutan. Kung tutuusin ay hindi naman dapat ako sobrang apektado dahil hindi ko ito sariling karanasan, kundi karanasan ng lolo kong namayapa noon lang pong 2020 dahil sa COVID. Buong-buo niya po itong naikwento sa akin at tumatak na talaga sa isip ko na parang sa akin nangyari. Ako nga po pala si James. Hindi naman kami dating close ng lolo garing ko kasi lumaki ako sa side ng papa ko. Siya naman ang tatay ng mama ko. Magkahiwalay na noon sina mama at papa, bata pa lang ako. Pero nagkaroon ako ng pagkakataon na makakwentuhan si lolo ng matagal nung magbakasyon kami sa probinsya kung saan po sila nakatira. 19 ako noon. Akala ko nga suplado si Lolo Garing. Kasi nung dumating kami, hindi niya kami masyadong pinagkakakausap. Kasama ko rin noon sina papa at dalawa ko pang kapatid na parehong lalaki. Ang dalawang kapatid ko naman na babae, sila ang lumaki kay mama. Ang maipagmamalaki ko lang, kahit hiwalay ang mga magulang namin, ay naging magkaibigan pa rin sila. Nagkaroon sila ng kanya-kanya nilang partner sa buhay. Isang umaga nga, pagkatapos kong mag-almusal, ay naisipan kong lumabas ng bahay. Nakita ko si Lolo Garing na nagsisibak ng kahoy. Nag-alangan akong labitan siya kasi hindi nga siya halos kumikibo. Hindi ko alam kung may kinikimkim ba siyang tampo sa amin dahil sobrang bihira lang kaming makadalaw. O baka naman ganun lang talaga siya. May naisip ako. Ipinagtimpla ko siya ng kape para magkaroon ako ng rason na lapitan siya. Sabi ko, magkape muna siya. Baka pagod na kasi at marami na siyang nasibak na mga kahoy. Parang nagulat pa siya nang abutan ko siya ng kape. Tapos nagpasalamat siya sa akin. Kanina pa nga raw niya sana gustong magtimpla. Kaso hindi niya maiwan yung gawain niya. Lumakas ang loob ko na kausapin siya. Kinumusta ko yung buhay nila roon. Sumaya ako kasi nagsimula nang maging madaldal si Lolo. Kailangan mo lang pala munang lumapit sa kanya para makakwentuhan mo siya. Natuwa pa nga ako dahil mas madaldal pa pala siya kaysa sa akin. Mali ang unang tingin ko sa kanya. Doon na nga niya inumpisahang ikwento ang nakakatakot niyang karanasan nung kabataan niya. Nung nasa edad ko pa lang daw siya. Ang kwento ni Lolo ay may kinalaman sa kulto na binubuo ng mga kababaihan. Inumpisahan niya ang kwento sa paglipat nila noon sa isang liblib na baryo. Noong araw daw kasi, palipat-lipat talaga sila. Dahil naging kasapi sa makakaliwang grupo ang tatay ni Lolo. Doon sa liblib na baryo na yon, inaasahan nila na magkakaroon sila ng tahimik na pamumuhay. Dahil tinakasan na ng tatay nila ang kinaanibang grupo. Naisip nito ang pamilya nung muntik nang mamatay sa laban. 4 daw silang magkakapatid, 3 babae at siya lang ang lalaki at panganay pa. Dahil nga nagtatago sila, kaya naging mahirap para sa kanila ang mamuhay sa liblib. Puro talbos at kamote ang kinakain nila sa araw-araw. Pag sinuwerte, makakakain din sila ng saging at mais mula sa puno sa tabing bahay na inupahan nila. Pag-aari raw yon ng matandang babae na tumulong kay Lolo sa pagkalas sa grupo. Ang matandang babae rin na yon, na itago na lang natin sa pangalang Kahuana, ang siya ring palaging tumutulong sa kanila sa pagkain at iba pang mga pangangailangan nila. Sabi ni Lolo, solo lang daw na nakatira sa bahay niya si Kahuana. Hindi raw ito nagkukwento ng tungkol sa pamilya. Napansin niya na tuwing 6:00 ng gabi ay may sumusundo rito na isang grupo na pawang mga babae. Mga nakaitim na bestida lahat. Unang beses pa lang daw na nakita ni Lolo ang mga yon, natakot na siya. Paano nga, puro sila nakaitim.
Ang unang pumasok daw sa isip ni Lolo, mga aswang ang mga yon. Hindi niya alam kung saan nagpupunta ang mga ito at kung anong oras nakakabalik ng bahay si Cajuana. Dahil sa probinsya maaga talaga silang natutulog. Alas 7 pa nga lang daw nakahiga na sila at nagpapaantok na. Minsan daw ay naitanong ni Lolo sa tatay niya ang tungkol sa pagsundo kay Cajuana ng grupo ng mga babae. Kaso pinagalitan pa siya. Huwag daw mag-usisa sa mga bagay na hindi naman nila dapat pinakikialaman. Lalo pa nga at malaking tulong si Cajuana sa kanila. Kaya nanahimik na lang si Lolo. Pero kahit nanahimik siya sa pag-uusisa sa tatay niya, hindi naman matahimik ang utak niya sa pag-iisip. Palaisipan pa rin sa kanya ang katauhan ni Cajuana. Para lang maibsan ng kuryosidad, ang ginawa niya ay palihim niya itong sinundan ng mag-isa. Inabangan niya talaga ang muling pagsundo rito ng grupo ng mga babaeng nakaitim. Sobrang kabado raw si Lolo noon kasi bukod sa gabi na, alam niyang mapapagalitan siya ng tatay niya kapag nalaman ang ginawa niya. Kaso iyon lang daw ang makapagpapatahimik sa kanya. Tamang-tama lang nung gabing yon, maagang nakatulog ang nanay at tatay niya dahil parehong pagod ang mga ito sa pagbubungkal ng mga pananim na plano nilang pagkakitaan. Kaya malayang nakapuslit si Lolo. Pigil hininga si Lolo sa pagsunod sa mga babae. Hindi raw lahat iyon ay matatanda. Parang magkakahalo ang edad, pero ang kilos nila ay iisa. Akala mo, mga robot habang naglalakad. Urong-sulong si Lolo. May mga pagkakataon kasi na humihinto sa paglalakad ng mga babae na tila nararamdaman ang presensya niya. Kaya naman napapahinto rin siya at napapatago. Hindi naman ganoon kalayo ang nilakad nila. Mga 10 minuto lang daw silang naglakad at tuluyan ang huminto ang mga ito sa gulod. Doon ay may parang kuweba. Hindi naman daw natural ang kuweba, sabi ni Lolo. Sa tingin niya, ginawa lang. Nagulat si Lolo kasi ang akala niya ay iyon lang talaga ang grupo. Pero marami pa raw palang ibang nandoon. At lahat sila ay pawang mga kababaihan na mga nakabestidang itim din. Umakyat sa punong pinagkukublehan niya si Lolo para hindi raw siya makita ng mga ito. Kitang-kita niya nang isa-isang nagpasukan ang mga babae sa loob ng sabihin na nating kuweba. Kahit hindi totoong kuweba, sabi ni Lolo. Hindi makasunod si Lolo sa loob. Dahil siyempre, baka mahuli siya roon. Mula sa inakyat niyang puno, ay rinig niya yung mga nakakatakot na hiyawan sa loob na animoy mga halimaw. Kakaiba ang tunog na noon lang niya narinig sa tanang buhay niya. Parang ano raw yun bang tunog ng hayop na hindi lang niya matukoy? Parang baboy ramo at leon na pinagsama. Tapos sobrang lakas. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nakakarinig o hanggang saan abot ang tunog na yon. Bihira pa naman ang kabahayan sa lugar na yon dahil liblib nga ito. Sa takot ni Lolo, nagmamadali na siyang bumaba ng puno at kumaripas na ng takbo pabalik ng bahay nila. Ang nasa isip daw kasi niya, aswang. Baka raw aswang ang mga babaeng yon at doon sila nagre-ritual sa ginawa nilang kuweba. Ang nakita ni Lolo nung gabi ay lalo pang hindi nagpatahimik sa kanya. Gusto man niyang ikwento sa mga magulang at mga kapatid niya ay hindi niya magawa. Malalaman kasi ng mga ito na lumabas siya ng gabi at sumunod nga sa grupong iyon ni Cajuana. Tiyak na katakot-takot na sermon ang aabutin niya. Ilang araw din siyang nanahimik hanggang sa gustong-gusto niya na talagang sabihin kahit sana sa nanay niya. Kasi nakikita niya na sa pagdaan ng mga araw ay lalo pang nagiging malapit ang mga magulang niya kay Cajuana.
Hanggang isang araw ay nabuo na ang desisyon ni Lolo. Sasabihin niya na sa nanay niya at babalaan ito. Kaso paglabas niya ng bahay ay nakita niyang inabutan ng pera ni Kawana ang nanay niya. Kaya ang nanay niya, todo pasasalamat. Alam ni Lolo na malaking tulong sa pamilya nila ang inabot na pera ni Kawana. Paano niya pa ngayon mabibigyan ng babala ang nanay niya? Baka pagalitan pa siya nito at hindi paniwalaan sa sasabihin niya. Hindi na lang itinuloy ni Lolo ang balak niya. Bumalik na lang siya sa loob ng bahay na lulugo-lugo. Tapos nun, mas napadalas pa ang pagbibigay sa kanila ni Kawana ng kung ano-ano. Napansin din ni Lolo na laging hinahanap nito yung mga kapatid niyang babae. Pag nakita na, hinahaplos sa buhok at kinakausap ng malambing. Siya lang daw ang bukod tanging hindi kinakausap ni Kawana. Siguro kasi wala itong interes sa kanya. Basta magiliw na magiliw daw sa mga kapatid niya. May naglaro tuloy sa utak ni Lolo Garing. Baka raw pinaplano nito na isama ang mga kapatid niyang babae sa grupo ng mga babaeng nakaitim. Kasi nga puro babae ang mga yon at siya ay lalaki. Kaya sa tatlo lang nakatuon ang atensyon nito. Hanggang sa yung duda ni Lolo ay nagkaroon na ng kumpirmasyon na target talaga ang mga kapatid niya. Isang umaga, galing siya sa pag-iigib ng tubig. Narinig niyang nag-uusap ang nanay at tatay niya. Sabi ng nanay niya, natatakot daw siya. Ang sagot naman ng tatay niya, ano daw ba ang ikinatatakot niya? Relihiyon naman yun. Kumbaga isang paniniwala sa simbahan nila. Wala naman daw sigurong mangyayaring masama sa mga kapatid niya. Hindi kumibo ang nanay ni Lolo habang nagpatuloy naman sa pagsasalita ang tatay niya. Anito, malaki ang utang na loob nila kay Kawana at patuloy pa sila nitong tinutulungan kahit ang haba na ng listahan ng pagkakautang nila rito. Tapos sa simpleng hiling nito na isali ang mga anak nilang babae sa tinatawag nitong sekta, hindi pa nila mapagbibigyan. Nakakahiya naman daw kung ganon. Hindi na nakatiis si Lolo Garing. Ibinaba niya ang 2 balde na buhat niya at saka lumapit sa mga magulang. Nakasabat na siya sa usapan ng mga ito. Ani Lolo, wag na wag daw nilang papasamahin ang mga kapatid niya roon. Dahil sa tingin niya, ay grupo ng mga aswang ang mga ito o kaya ay isang kulto. Kahit natatakot na mapagalitan, ay pinili pa rin ni Lolo na ipagtapat sa mga magulang ang ginawa niyang pagsunod kay Kawana at sa mga kagrupo nitong babae noong isang gabi. Na-curious daw kasi talaga siya sa mga ito. Bakit pare-pareho ng damit at iisa lang ang kilos ng mga ito? Tapos walang palya na tuwing 6:00 talaga ng gabi, sinusundo nila si Kawana. Tulad ng inaasahan, ay nagalit ang tatay ni Lolo sa kanya. Pero ang nanay niya, naniwala. Lalo itong natakot na ipaanib sa grupong iyon ang mga anak. Tapos ayon, nagtalo na raw ang mag-asawa tungkol doon. Sa kabila ng mga ipinagtapat ni Lolo Garing sa mga magulang, ay hindi pa rin niya napigilan ang tatay niya sa desisyon nito na pasamahin ang mga anak sa grupo ni Kawana. Ang mga kapatid ni Lolo na babae ay isang 13, isang 15 at isang 17. Nag-aalala siya para sa mga ito, pero wala talaga siyang magawa. Noong gabi ring iyon, ay sinundo ni Kawana at mga kagrupo niya ang 3. Ayaw sanang sumama ng bunso nila, pero pinilit ito ng tatay niya. Hinawakan ng mabuti sa braso at saka itinulak sa tabi ni Kawana. Awang-awa si Lolo. Sinubukan pang kausapin ni Lolo ang nanay niya para sana pigilan ng tatay niya. Pero sabi nito, kilala naman daw niya ang ama na kapag nakapagdesisyon na, ay yun na yun. Sa galit ni Lolo, sinabi niya sa nanay niya na kapag may nangyaring masama sa mga kapatid niya,
ay kasalanan nila yon. Dahil hindi mapalagay si Lolo, kaya tumakas na naman siya nung gabing iyon. Kahit hindi siya sigurado kung tulog na ba o hindi ang mga magulang niya. Alam na niya kung saan siya pupunta, kaya naging madali na sa kanya. Ngunit nabigla siya nang wala siyang marinig na ingay mula sa kuweba. Parang walang tao sa loob. Dumampot siya ng kahoy na nakita lang niya sa gilid ng daan. Hindi niya alam kung ilang beses siyang humugot ng malalim na hininga bago siya nagpasya na humakbang papalapit sa kuweba at papasok doon. Hindi niya maiwasan na matakot dahil alam niya na may kakatwa talaga sa grupong iyon. Nung makapasok na siya, hindi niya alam kung aatras ba siya o aabante. Nakakabinging katahimikan lang kasi ang sumalubong sa kanya. Naisip niya na baka may nakakita sa kanya papunta roon. O baka alam na ni Kawana ang balak niyang pagsunod, kaya nagtago ang mga ito. Basta kung ano-ano ang nasa isip ni Lolo nung mga sandaling yon. Sinubukan niyang magsalita. Tinawag niya ang pangalan ng mga kapatid niya isa-isa. Pero wala siyang nakuhang tugon. Hanggang sa bigla na lang na may dalawang babaeng nakaitim ang sumulpot mula sa likuran niya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Nabitawan niya ang hawak na kahoy. Ni hindi siya nakaporma. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng mga ito. Daig pa ang lakas ng isang lalaki. Hindi siya makawala sa pagkakakapit nila kahit na nagpupumiglas na siya. Pagkatapos ay isa-isa nang nagsulputan ang mga kasama nito mula sa kung saan-saang panig. Hinanap agad ni Lolo ang mga kapatid niya. Nakita naman niya sa tabi mismo ni Kawana. Pero mukhang wala sa sarili ang mga ito. Nakatingin lang sa kanya na parang hindi siya nakikilala. Sinigawan niya ang mga kapatid. Subalit na natili pa rin nakatitig lang sa kanya ang mga ito. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Kawana at sinabing, bakit daw ba niya sila sinusundan? Nagtapang-tapangan raw si Lolo kasi nandoon na rin lang naman siya sa sitwasyon na yon. Aniya, wala siyang intensyon na guluhin sila. Ang gusto lang niya, maiuwi ang mga kapatid niya. Huwag na raw idamay ang mga ito sa kung anumang sinasamba nila roon. Tumawa ng malakas si Kawana. Masakit sa tenga ang halakhak nito na akala mo'y sa demonya. Nagulat pa si Lolo nang bigla siya nitong sakalin sa leeg habang sinasabi na ang tatlo niyang kapatid ay kulang pang kabayaran sa mga utang nila. Pilit pinangibabaw ni Lolo Garing sa isip niya ang pagliligtas sa mga kapatid niya kaysa sa takot. Kahit nahihirapan ng huminga sa pagkakasakal ni Kawana sa leeg niya, habang hawak pa rin siya sa magkabilang braso ng dalawang babaeng nakaitim, ay sinabi niyang magbabayad sila sa ibang paraan, wag lang ang mga kapatid niya. Tapos ay naagaw ang atensyon ni Lolo sa suot na kwintas ni Kawana. Telang manipis iyon na kulay itim. Tapos ay may malaking pendant ito na kung titingnan daw ay ordinaryong bato lang na kulay itim. Pero may nakaukit daw ditong sulat na hindi niya maintindihan. Parang incheck, hapon o ano. Bigla niyang pinilit na makawala ang isang kamay niya. Pagkatapos ay hinablot iyon. Nabigla si Kawana sa ginawa ni Lolo na paghablot sa kwintas niya, kaya binitawan niya ang leeg nito. Napansin daw ni Lolo ang tila pamumutla ni Kawana nang makuha niya ang kwintas na yon. Tapos bigla itong sinubukang agawin sa kanya. Mabuti na lang at naiiwas ni Lolo. At ang sabi niya, isusoli niya ang kwintas kung papalayain nito ang mga kapatid niya at hindi na sila guguluhin. Galit na galit si Kawana. Wala raw utang na loob si Lolo. Sabi naman ni Lolo, handa silang bayaran ang lahat ng pagkakautang. Bigyan lang sila ng sapat na panahon.
Pero hindi nakinig si Kawana. Sinubukan ulit nitong agawin ang kwintas. Pero naging mabilis ang pagkilos ni Lolo. Ipinulupot niya iyon sa kamay niya at pinanindigang hindi iyon mababawi ni Kawana hanggat hindi nito pinakakawalan ang mga kapatid niya. Hindi na umimik ang matanda. Nanatiling nakatayo ito sa harap ni Lolo Garing at matalim na nakatingin sa kanya. Sa totoo lang daw, takot na takot din si Lolo sa mga oras na yon dahil hindi niya alam kung ano pa ang kayang gawin ni Kawana at ng mga alipores nito. Pero kapag napapatingin daw siya sa mga kapatid niyang nakatulala, lumalakas ang loob niya. Nagmamadali siyang humakbang papalapit sa mga ito na hawak pa rin ang kwintas ni Kawana. Noon niya naisip na napakahalaga nito para sa matanda, kaya naman hindi ito makakilos hanggat hawak niya ang kwintas. Niyugyug niya ang mga kapatid, tapos sinabihan niya na aalis na sila roon. Nanatili pa rin nakatulala ang mga ito, pero sumunod sa kanya palabas ng kuweba. Napaisip si Lolo, baka may kinalaman ang kwintas, kaya napapasunod niya ang mga ito. Kaso, hindi lang ang mga kapatid niya ang sumusunod sa kanya, pati na ang lahat ng mga nakaitim na bestida. At lahat sila ay nakatulala pa rin. Nung lingunin ni Lolo si Kawana, nakita niyang nakapikit ito at may ibinubulong sa hangin. Sa takot ni Lolo sa posibleng nire-ritual nito, ay naisip daw niyang tumakbo na. Tinesting niya kung tatakbo rin ang mga sumusunod sa kanya, pati ang mga kapatid niya. Kaso, hindi ganoon ang nangyari. Mabagal pa rin ang lakad ng mga ito. Nang matanaw ni Lolo ang lumang kapilya na sa pagkakaalam niya ay hindi na pinagdadausan ng misa, nagbaka sakali pa rin siyang pumasok doon. May lumang santo roon na nasa altar pa rin. Isinabit niya sa santo ang kwintas ni Kawana at saka lumuhod at nagdasal ng taimtim. Hindi niya masiguro kung ilang minuto siyang nagdasal para sa kaligtasan nila, hanggang sa marinig na lang niya ang boses ng 13 anyos niyang kapatid mula sa likuran niya. Nabuhayan siya ng loob kaya't napatayo siya. Pagtingin niya ay nandoon na sa bukana ang tatlo. Tinatanong kung anong ginagawa nila roon. Tinanong din niya kung nasaan ang mga babaeng nakabistidang itim. Hindi nasagot ng mga kapatid niya. Takang-taka si Lolo. Mahirap daw ipaliwanag ang biglaang paglalaho ng mga ito. Pati si Kawana, hindi na rin nakabalik sa bahay nito. Tapos nung isama ni Lolo Garing ang mga magulang niya sa sinasabi niyang kuweba na pinagdalhan sa mga kapatid niya, ay wala na rin ito doon. Tanging mga puno na lang ang nadatnan nila. Walang kabakas-bakas na nagkaroon ng kuweba sa lugar na yon. Pero nung balikan nila sa lumang kapilya yung kwintas, ay nakasabit pa rin iyon sa santong naroon. Tatangkain sana ng tatay niya na kunin iyon at kilatisin. Pero pinigilan siya ni Lolo. Huwag na raw tanggalin doon at baka bumalik na naman ang kulto ni Kawana. Tawagin niyo na lang akong Papi. Itong karanasan ko sa kulto ay dala ko pa rin ng takot. Hanggang ngayon na meron ng anak ang mga anak ko. Sa madaling salita, isa na akong ganap na lolo. Pero hindi pa naman ako ganun katanda. 53 pa lang ako. Itong kwento ko naman ay nangyari noong 26 anyos pa lang ako. Noong sa Nueva Vizcaya pa kami nakatira. May kakilala ako noon na taga-baryo. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng lugar. Basta sabihin na lang natin na isa siyang baryo. Nakilala ko sa sayawan. Ang pangalan niya ay Herminia o Minyang. Nung araw usong-uso pa ang mga sayawan. Lalo na sa mga pista, di ba? Sa lahat ng babaeng naroon, natawag ang pansin ko ni Minyang. Kasi siya lang ang hindi sumasayaw. Yung ibang mga babae ay nakailang tayo at upo na sa pwesto nila.
dahil kung sino-sino na ang kumukuha sa kanila para magsayaw. Pero itong si Minyang, hindi ko po nakitang tumayo. Basta tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok. Hindi naman siya pangit para walang makapansin sa kanya. Kaya ang ginawa ko, nilapitan ko. Nung una, nagkahiyaan pa kami. Pero nung magsimula na kaming mag-usap, medyo napalagay na ang loob niya. Tapos inaya ko siyang sumayaw. Sumama naman siya. Doon na nga sa sayawang iyon, nagsimula ang love story naming dalawa. Sa madaling salita, niligawan ko. Naglalako nga pala siya ng gulay, kaya lagi ko siyang nakikita sa daan. Kaso busted ako nung unang subok ko ng panliligaw. Sabi niya, marami pa raw akong hindi alam tungkol sa kanya. Mas mabuti raw kung kikilalanin ko muna siya bago ako magtapat ng pag-ibig. Ako naman, masunurin, kaya kinilala ko nga siya. Nagulat pa siya nung magpunta ako sa bahay nila. Bakit daw ako nagpunta doon? Sabi ko gusto ko akong makilala ang pamilya niya. Hindi ko raw alam ang sinasabi ko. Habang nagtatalo pa kami sa labas, ay nakita kong nakatayo sa pintuan nila ang tatay niya. Ang nanay naman niya ay nasa bintana at ang dalawa pa niyang kapatid na parehong lalaki nasa likuran ng tatay niya. Nagtaka ako kasi lahat sila ay nakatingin sa akin ng makahulugan. Hindi ko masabi kung matalim ba ang tingin nila o nagkakamali lang ako. Basta may kakaiba. Tapos bigla na lang akong pinagtabuyan ni Minyang. Umalis na raw ako. Halos ipagtulakan niya ako. Kaya ako naman napilitan ng umalis. Pero habang naglalakad ako palayo, ay panay pa rin ang lingon ko sa kanila. Ang layo pa naman ang nilakad ko tapos itataboy lang niya ako na parang may ginawa kong masama. Kahit ganoon ang nangyari, hindi naman nabawasan ang pagkagusto ko kay Minyang. Sabi ko sa sarili ko, babalik at babalik pa rin ako doon kahit ilang beses niya pa akong ipagtabuyan. Ang nasa isip ko noon, baka istrikto lang ang mga magulang niya kaya natatakot siya sa pagpunta ko roon kahit nasa edad naman na kaming pareho para magkaibigan. Ganun lang naman talaga ang mga magulang nung araw. Mahigpit sila sa mga anak nila, lalo kung ito ay dalaga. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na sisikapin kong magustuhan nila ako para sa anak nila. Siguro dahil may nakakita sa amin ni Minyang na nagkakausap at nagkakasama, kaya may mga ilang tao na nagsabi sa akin na iwasan ko raw si Minyang at ang pamilya nito. Nung tanungin ko kung bakit, kasi miyembro daw ang mga ito ng kulto. Kaya nga iniiwasan ng mga ito ng mismong mga kapitbahay nila. Siyempre inusisa ko ron sa nagsabi kung anong kulto yon. Ang kausap ko noon ay isang matandang lalaki na dating taga roon sa kanila, na kapitbahay na namin nung mga panahon na yon. Hindi daw niya nadidinig na binabanggit ang pangalan ng kulto. Basta nasaksihan mismo ng dalawa niyang mga mata ang gawain ng mga ito. Ginagawa raw sa ilog ang ritual ng mga yon. Tapos taon-taon daw ay nag-aalay ang mga ito ng isang tao, lalaki man o babae. Basta kailangan nila ng isang alay para sa ninanais nilang immortal na buhay. Yung alay daw na yon ay nilulunod sa ilog. At kapag wala na itong buhay, ay saka pagpipira-pirasuhin. At lahat ng mga miyembro ng kulto ay kailangang makatikim ng piraso nito bawat isa. Tiniyak ng matanda na totoo ang sinasabi niya. Ayon sa kanya, ang kultong iyon ay pinamumunuan ng isang dating albularyo na tumalikod sa pagiging albularyo. At sa halip ay bumuo nga ito ng isang kulto na naniniwala sa demonyo. Buti ka ako at hindi siya hinahunting ng mga miyembro ng kulto dahil sa mga nalalaman niya. Hinahunting din daw siya ng mga ito.
Kaya nga raw matagal siyang namalagi sa Maynila sa kapatid niya. Ilang taon bago siya bumalik sa lugar namin. Awa ng Diyos, hindi na siya binulabog ng mga ito. Sabi ko, baka naman dati pa ang sinasabi niyang kulto at wala na ito ngayon. Hindi raw. Ayon sa mga kakilala niyang nakakaalam din nito, ay aktibo pa rin daw ito. At balita nga niya, ay umaaktong pinuno na rin ang tatay ni Minyang. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinabi ng matanda. Maski naman ito, hindi ko pa lubos na kilala. Saka mas matimbang noon ang nararamdaman ko para kay Minyang kesa sa mga sabi-sabi. Pahabol pa ng matanda sa akin. Ang importante ay nabigyan niya ako ng babala. Bahala na raw ako kung maniniwala ako o hindi. Basta mag-ingat na lang daw ako palagi. Si Minyang naman ay naramdaman ko na umiiwas sa akin. Ibang ruta na ang dinadaanan niya sa paglalako ng gulay. Para siguro hindi ko siya makita. Alam kasi niya na lagi ko pa rin siyang inaabangan. Dahil nga ilang araw ko na siyang hindi nakikita, kaya nagpasya ako na pumunta ulit sa bahay nila. Hindi ko na muna inisip yung tungkol sa kulto. Ang gusto ko ay makita at makausap ulit si Minyang. Sakto naman na naabutan ko siya na nakapangalumbaba sa bintana nila. Nang makita ako nitong parating, ay halatang nagulat siya. Dali-dali itong lumabas ng bahay. Sinalubong na ako at hinila na ako palayo roon. Tinanong ko siya kung ano bang nangyayari. Gusto ko lang naman siyang dalawin dahil hindi ko na siya nakikita. Sabi niya, iyon na raw ang huling beses na pupuntahan ko siya. Huwag ko na raw uulitin. Tapos sabi pa niya, mas mabuti kong lalayuan ko na lang siya. Ewan ko kung bakit bigla na lang lumabas sa bibig ko yung tanong ko sa kanya na, bakit? Dahil ba sa kulto? Natigilan siya. Pero bago pa siya makasagot, ay narinig ko na ang boses ng tatay niya na nagsasabing patuloyin daw ako sa bahay nila. Halata sa mukha ni Minyang yung pag-aalinlangan niya. Pero parang napilitan na lang din siya na sundin yung tatay niya. Nung nasa loob na kami ng bahay, pinaupo ako ng tatay niya sa harap nito sa mesa. Ininterview ako tungkol sa amin ni Minyang. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa kasi baka hindi na maulit ang pagkakataon na yon. Kaya nagtapat na ako na may gusto ko kay Minyang. Gusto ko itong ligawan, kaya lang ay ayaw magpaligaw sa akin ni Minyang. Tapos iginiit ko rin na seryoso ang nararamdaman ko para sa anak nila, kaya wag sana nilang masamain. Tinignan ng tatay niya si Minyang, para bang hinihintay ang sasabihin nito. Kaso hindi naman ito nagsalita, nakayuko lang. Tinapik ako ng tatay niya sa balikat at ang sabi, wag daw akong mag-alala. Maaari ko raw bisitahin ng anak nila anumang oras. Baka nahihiya lang daw si Minyang. Tapos ay tinanong niya ako kung handa daw ba akong gawin ang lahat para sa anak niya. Kasi kung hindi, kalimutan ko na raw ang panliligaw dito. Siyempre ang sinagot ko ay opo. Handa akong gawin ang lahat. Mapasagot ko lang si Minyang at maging bahagi ng buhay nito. Nakita kong nagkatinginan ng nanay at tatay niya. Tapos ay inihatid na nila ako sa labas. Sa mga oras na yon, ay kinalimutan ko na ang tungkol sa kulto. Kasi ang tingin ko, mukhang okay naman ang mga magulang ni Minyang. Bago ako tuluyang makalayo, ay hinabol pa ako ng isa sa mga kapatid niyang lalaki. Anito, sana raw ay makapunta ako sa okasyon nila sa Biyernes ng hapon. Birthday daw ng tatay nila. Oo agad ako. Tatanggi pa ba ako pagkakataon na naman yon para makasama ko si Minyang. Pagdating ng araw ng Biyernes, talaga namang naghanda ako. Nanghiram pa ako ng polo sa pinsan ko
para formal naman ang dating ko. Tapos ang sapatos ko naman, hiniram ko sa tiyuhin ko na kasize ko ang paa. Siyempre hindi ko nakalimutang magpabango. Nagpahid pa ako ng pumada sa buhok. Pagdating ko sa bahay nila ay wala roon si Minyang. Ang tanging inabutan ko lang ay ang kapatid niyang lalaki na siyang nag-imbita sa akin. Iyon ang kuya niya. Tinanong ko kung nasaan ang pamilya niya. Nauna na raw. Doon daw kasi sa tabing ilog gaganapin ang selebrasyon. Nang mabanggit ang ilog, ay naalala ko agad ang sinabi ng kapitbahay naming matanda tungkol sa ritual ng kulto na ginagawa sa ilog. Aminado kong medyo kinabahan ako, pero iniisip ko na lang na baka nagkataon lang. Isa pa, hapon pa lang naman noon. Tiyak na may iba pang tao sa ilog. Kung doon sila magre-ritual, di baka mabukayo lang ang gagawin nila. Ayokong mapraning kakaisip, kaya sumama na lang ako sa kuya ni Minyang. Kasi hinintay lang daw talaga niya akong dumating bago siya sumunod sa ilog. Habang nasa daan kami, ay panay ang kausap ko rito. Kaso mukhang hindi naman interesado sa mga sinasabi ko, kaya nanahimik na lang ako. Nung makarating na kami sa ilog, medyo napanatag ako. Dahil mukhang mga ordinaryong tao lang naman ang mga nandoon. Pakiramdam ko ay wala namang mangyayari sa aking masama. Kaya pilit kong inalis sa isip ko ang tungkol sa kulto. Hinanap ko agad si Minyang. Itinuro naman siya sa akin ng kuya niya. Kaya nilapitan ko agad. Nagulat ako ng pabulong na sinabi sa akin ni Minyang na kapag nakahanap daw ako ng pagkakataon, ay umalis na agad ako. Huwag na akong magpaabot ng gabi roon. Nasaktan ako sa sinabi niya kasi ang nasa isip ko, ayaw talaga niya akong makita at ayaw niya talaga sa akin. Umuo lang ako sa pagtataboy naman sa akin ni Minyang. Pero wala talaga akong balak na umalis ng maaga. Hapon pa lang noon at mukhang hindi pa nga nagsisimula ang selebrasyon. Nagkukwentuhan pa lang ang mga bisita. Nilapitan ako ng tatay ni Minyang. Tinapik-tapik ako. At sabi, buti raw at nakarating ako. Sabi ko, hindi pwedeng hindi kasi inimbitahan nila ako. Tapos pinisil-pisil nito yung braso ko. Malaman daw pala ako. Mukhang tumataba raw ako. Nagtaka ako sa ginawa niyang pagpisil sa braso ko. At pagsabi na tumataba ako. Inisip ko na lang na baka napayatan siya sa akin nung una niya akong makita na kausap si Minyang. Ayoko talagang bigyan ng kulay yung mga pagdududa ko. Nakisaya pa rin ako sa kanila. Walang mesa at mga bangko. Parang picnic lang sa ilog yung handaan. May nakalatag na sapin, tapos andoon nakapatong yung mga pagkain. Maya-maya pa, ay isa-isang nagtatalunan sa ilog yung mga bisita. Sabi ko gabi na, sigurado ba silang maliligo pa sila sa ilog? Tumingin sa akin si Minyang. Ang sabi niya, hindi na daw dapat ako nagpunta ron. Ang layo naman ang sagot niya sa sinabi ko. Lumapit ang mga kapatid niyang lalaki. Inaya ako na maligo rin sa ilog. Sabi ko, wag na. Kasi wala naman akong baong damit. Ang akala ko kasi kainan lang. Pinilit pa rin nila ako. Okay lang naman daw ang damit ko. Pero kung gusto ko, pahihiramin na lang daw nila ako. Dahil may baon silang extra. Nagdadalawang isip talaga ako. Kaya inaya ko rin si Minyang. Pero tumanggi siya. Hindi raw siya marunong lumangoy. At ayaw talaga niya sa tubig. Kahit ayaw ko, ay napilit pa rin nila akong maligo sa ilog. Naging alerto na ako. Iba na kasi yung kabog ng dibdib ko. Parang kinakabahan na talaga ako. Unti-unting nangyayari yung kwento ng matandang kapitbahay namin tungkol sa kulto na pinamumunuan ng dating albularyo. Panay ang linga ko. Naging malikot talaga ang mga mata ko
at tinalasan ko ang pakiramdam ko sa posibleng mangyari. Nung mababaw pa ang gabi, ay normal naman ang lahat. Aahon na sana ako para magpaalam at makauwi na, nang bigla akong pigilan sa kamay ng kuya ni Minyang. Tapos saktong paglingon ko, ay may lalaki sa likod ko na hindi ko kilala ang may hawak na parang 2x2. Iyahataw nito sa akin pero nakailag pa ako. Doon ko na nakumpirma na meron nga silang masamang tangka sa akin. At totoo nga ang sinasabi ng matanda tungkol sa kulto. Takot na takot ako. Napasisid ako ng hindi oras. Mabuti na lang at magaling akong lumangoy. Nahawakan pa ako sa paa ng kuya ni Minyang pero nakapiglas ako. Tapos narinig kong may nagsabi na habulin daw ako. Hindi ko alam kung kaninong boses yon. Basta nagmadali na akong lumangoy palayo sa kanila. Kaso nung akala kong nakalayo na ako, ay may dalawa palang nakabantay doon sa direksyon na nilangoyan ko. Na-corner nila ako. Isang babae at isang lalaki. Pinagtulungan nila akong mapigilan. Tapos yung babae, ang lakas niya. Pilit niyang isinusubsob yung ulo ko sa ilog. Alam ko na nilulunod niya ako, tulad ng kwento ng matanda sa akin. Iyon ang paraan nila sa pagpatay sa biktima at sa kanila pagpipira-pirasuhin para paghati-hatian bilang bahagi ng ritual nila. Natawag ko ata ang lahat ng santo ng mga sandaling yon para tulungan ako. Hindi ko maipaliwanag yung takot na nararamdaman ko dahil alam ko na napapalibutan ako ng mga demonyong miyembro ng kulto. May naisip akong paraan. Hindi na ako nanlaban. Nagpatay-patayan na lang ako. Narinig kong may nagtanong kung okay na ba. Ang sagot ng babaeng may hawak sa akin, okay na raw. Nawalan na ako ng malay. Tapos, binitbit nila ako sa braso paahon sa ilog. Nung maiahon ako, ay hindi pa rin nila binitawan ng mga kamay ko. Kinaladkad nila ako patungo sa hindi ko alam kung saan. Kasi ayokong dumilat. Pinanindigan ko ang tingin nila sa akin na wala akong malay. Pero tsumitsyempo lang talaga ako. Kahit gusto ko nang sumigaw sa sakit dahil yung pagkaladkad nila sa akin ay patihaya. Kumakayod yung likod ko sa mga lubak na dinadaanan namin. Ramdam ko na nga yung mga sugat na tinamo ko. Nag-iipon lang ako ng lakas at balak ko nang pumalag ulit nang bigla na lang silang nagkagulo. Sinamantala ko ang pagkakataon nang lumuwag ang kapit nila sa akin. Nakapiglas na ako at nakawala sa kanila. Habang sila ay isa-isang nagtatakbuhan pabalik sa ilog. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero wala na akong pakialam. Ang nasa isip ko makatakas na sa mga kultong yun. Kung ano man ang dahilan ng pagkakagulo nila at pagbalik sa ilog, hindi ko na inalam. Paika-ika na akong tumakbo palayo. Pagdating ko sa amin, ay binalaan ko sila nanay na wag magbubukas ng pinto kahit sino pa ang kumatok. Natataranta akong ikinuwento sa kanya yung nangyari, kaya takot na takot din siya. Sinabi niya na humingi raw kami ng tulong. Wag na kako, bukas na lang ng umaga. Ang plano ko ay puntahan ang matandang kapitbahay namin at kausapin tungkol doon. Isasara ko na lang sana ang bintana namin nang makita ko si Minyang na nakatayo sa harap ng bakuran namin. Bagamat natatakot ako sa kulto, hindi ko naman magawang matakot kay Minyang. Malungkot ang mukha niya at mag-isa lang siya. Hindi ko tuloy alam kung lalabasin ko ba siya o pagtataguan ko rin. Hindi ko matiis si Minyang. Nagtaka si nanay kung bakit lalabas pa ako, pinasara ko na nga yung pinto. Hindi ako nagpapigil sa kanya. Bahala na kung patibong man ang pagpunta sa akin ni Minyang. Ang bala ko papasukin siya sa loob ng bahay namin. Kapag sinundan siya ng mga kakulto niya roon, baka gawin ko siyang hostage. Pero wala akong balak na saktan siya. Naisip ko lang yon. Ngunit paglabas ko, ay wala na sa kinatatayuan niya si Minyang.
Gumapang ang kilabot sa akin, kaya nagmamadali akong pumasok ulit sa bahay. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na wala na si Minyang. Ang matandang kapitbahay namin ang nagkwento sa akin. Nalaman daw niya yon sa isang kakilala. Gulat na gulat ako. Kagabi lang ay nakita ko si Minyang na nakatayo sa harap ng bahay namin. Kaya pala. Napilitan akong ikwento rin sa matanda ang nangyari sa akin sa ilog. Noon ko na pagtagpi-tagpi ang pangyayari. Kaya pala pilit akong itinataboy ni Minyang nung una pa lang. Ay alam niya nang mapapahamak lang ako. At nung nagkagulo sila, ang dahilan ay ang pagkalunod ni Minyang. Parang sinadya nito na wakasan ng sariling buhay para maligtas ako sa kamay ng mga kakulto niya. Sumakit ang ulo ko kakaisip. Sabi ng matanda, mas mabuti kong lalayo muna ako sa lugar na yon pansamantala, tulad ng ginawa niya noon. Dahil natitiyak daw niya, nababalikan ako ng kulto, lalo at may isang nagsakripisyo sa kanila. Kung nung una ay hindi ako nakinig at naniwala sa mga sinabi ng matanda, sa pagkakataong iyon ay natuto na ako. Kaya sinunod ko ang payo nito. At iyon na nga ang dahilan kung bakit hindi na kami nakatira doon ngayon. Tuluyan na kaming umalis sa lugar na yon at hindi na bumalik pa. Sa kabila ng takot ko, kapag naaalala ko ang nangyari sa akin, ay may sumasabay ding lungkot. Alam ko na minahal din ako ni Minyang. Hindi niya gagawin yon kung hindi ako nagkaroon ng halaga sa kanya. Kaya kung saan man siya naroroon ngayon, sana ay masaya na siya. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat dyan. Ako si Samuelito ng Pangasinan. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang naging karanasan namin ng pamilya ko sa kung tawagin nila ay kulto. Dati hindi ako naniniwala sa ganyan nung binata pa ako, pero naririnig-rinig ko na rin. Hanggang sa ako na nga mismo ang nakaranas at ang pamilya ko sa inuupahan naming bahay. Bagong lipat pa lang kami noon sa lugar na yon. Gabi yon, siguro mga 9:00 o 10:00. Nakita ko ang bunsong anak ko na nakapamintana pa gabi na. Sinabihan ko na isara na ang bintana at baka makakita pa siya ng aswang sa labas. Mapuno kasi ang paligid. Sabi ni Bunso na noon 4 na taong gulang, marami raw ilaw. Napakunot ang noo ko kung ano yung sinasabi niya na maraming ilaw. Kaya nilapitan ko. Tumanaw din ako sa tinitignan niya. Pagtingin ko, wala naman akong ibang nakitang ilaw, kundi yung ilaw sa poste. Natawa na lang ako. Sabi ko, iyon baka kung ilaw sa poste ang sinasabi niya. Umiling siya, tapos iminuwestra niya na marami raw ilaw. Inilagay pa niya yung kamay niya sa tapat ng baba niya. Hindi ko siya maintindihan, kaya sabi ko sa misis ko, uhain na niya si Bunso at siya na ang umintindi sa sinasabing maraming ilaw. Ako naman, isinara ko na ang bintana. Luminga pa ako sa labas bago ko isinara. Sumunod na gabi ay pauwi kami ng panganay kong anak na lalaki na si Sadik. Galing kami sa burol ng kumpare ko. Sabi ko, maglakad na lang kami. Total naman ay mahangin. Masarap maglakad para makatipid kami sa pamasahe sa tricycle. May kalayuan din kasi ang bahay namin sa Bukana. Kaya medyo mahal ang singil ng tricycle kung sasakay pa kami. Nag-shortcut kami sa bukid. Ang tagos noon ay doon sa likod ng bahay namin. Habang naglalakad kami sa bukid, ay napahinto si Sadik. Sabi niya, may natatanaw daw siyang mga ilaw. Ako naman, palibasa ay malabo ang mga mata, kaya inaninag ko pang mabuti. Nakita ko rin naman. Pakiwari ko ay mga kandilang nakalutang, kaya kinilabutan ako. Pero sabi ni Sadik, kandila nga ang mga ayon, pero may mga tao naman na humahawak. Siguro mga 10 rin sila. Nakapila sila na tila nagpuprosesyon.
Tapos ang suot nila ay kulay puti na mahaba, parang mga pari. Natakot ang anak ko. Sabi, paraanin muna raw namin at saka kami tumuloy sa paglalakad. Sabi ko naman, mga tao lang din naman yon at baka nagpupresisyon nga. Pero sabi ng anak ko, kung ordinaryong mga tao sila, bakit kailangan sa madilim na bukid sila magprosesyon? Napakamot na lang ako ng ulo. Para mawala ang takot niya, dinaan ko na lang sa biro. Baka kako, wala silang pamasahe, kaya nag-shortcut din sila sa bukid. Ang corny ko raw, kasi hindi naman daw talaga sumasakay ang mga nagpoprosesyon. At dapat daw, sa kalsada yun ginagawa. Hindi na ako nakipagtalo sa anak ko, dahil tama naman siya. Pagkaraan nga ng mga kakatwang tao na yon, na puro may hawak ng kandila, ay saka lang kami dumiretso sa paglalakad. Nagmamadali si Sadik. Dalian daw namin at baka bumalik ang mga yon. Sabi ko naman sa kanya, huwag siyang matakot at kasama naman niya ako. Isa pa, malapit na ang bahay namin. Hindi ko pa rin napigilan ang anak ko sa pagmamadali, kaya mabilis na rin akong sumunod sa kanya. Bigla kong naalala yung nakita naman ng bunso ko sa bintana na mga ilaw daw. Naisip ko na hindi kaya iyon din yung nakita niya. Kasi minumuestra niya yung kamay niya na malapit sa baba. Baka kandila ang ibig niyang sabihin doon. Kinabukasan nung pumasok na ako sa bago kong trabaho, dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng sigarilyo. Habang bumibili ako, narinig ko ang usapan ng mga nakatambay sa tindahan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa misteryosong prosesyon. Naging interesado ako sa topic nila kasi nga kakakita lang namin ng prosesyon sa bukid kagabi. Nakinig muna ako. Sabi ng isang babae, iyon daw yung mga nangangatok sa bahay. Tapos kumukuha ng mabibiktima nila para gawing miyembro din ng kulto. Meron naman nagsabi na ang biktima ay hindi raw para gawing miyembro ng kulto, kundi para daw iparansom. Ang sabi naman ng matandang lalaki na naghihimas ng manok, ang katotohanan daw ay hindi mga tao ang mga gumagalang iyon na mga miyembro ng kulto, kundi kulto ng mga aswang. Sigurado raw niya yon dahil minsan na raw siyang muntik mabiktima ng mga ito. Mabuti na lang at nakasukbit sa tagiliran niya ang itak niya nung pagkakataon na yun na ginabi siya at napadaan sa bukid. Nakakatakot daw ang itsura ng mga ito kapag naalis ang talukbong sa muka. Ang totoo pang araw niyan ay nasugatan niya ang isa sa kanila. Nanlaban daw talaga siya at maswerteng nakatakbo. Kung hindi raw, malamang ay nakagat na siya at naging isa na sa kanila. Iba't iba sila ng opinyon, pero ang sigurado ay nakita rin nila ang nakita naming mag-ama. Hindi na ako nagbida, malalit na kasi ako sa trabaho. Wala akong balak sabihin sa pamilya ko yon kasi ayokong matakot sila. Pero nung naghahapunan na kami, ang asawa kong si Alma mismo ang nagbukas ng usapan tungkol doon. Paano'y nasagap rin pala nila ito sa kapitbahay namin. Ang bali-balita tungkol doon sa misteryosong prosesyon na ginatungan pa ng anak kong si Sadik. Ibinida rin niya yung nakita namin sa bukid. Natakot tuloy ang misis ko at sabi, sa uli-uli ay wag na kaming daraan sa bukid kapag inabot kami ng gabi sa daan. Mainam na daw yung sa kalsada na lang at kahit paano may mga kabahayan kaming matatakbuhan kapag nakasalubong kami ng mga misteryosong grupo na yon. Hindi raw kasi namin alam kung ano talaga ang mga yon at ang kaya nilang gawin sa amin. Mga tunay man silang tao o hindi. Dahil nga sa lumalaganap na katatakotang iyon sa lugar namin, kaya naghanda kami ng mga pwedeng ipanlaban kung sakali. Nung matutulog na kami, ay inilagay namin sa ilalim ng una ng patalim. Ganon din kay Sadik at sa pangalawa kong anak na si Aina. Si Bunso naman ay katabi naming mag-asawa sa pagtulog. Sabi ko, mabuti na yung handa kami at may panlaban. Sakaling atakihin kami ng mga misteryosong tao na yon.
na ang sabi nga ng iba ay isang kulto. Kabilin-bilinan ko rin sa kanila na wag magbubukas ng pinto kung mga katok lang ang maririnig. Ako kasi kapag kumatok, tinatawag ko ang pangalan ng misis ko. Dapat ay alam namin kung sino ang kumakatok, lalo na sa gabi. Sa umaga rin, wag ka akong hahayaan na nakabuyangyang ang pinto at baka bigla na lang kaming pasukin ng kung sino. Akalain mong nung gabi ring iyon ay makarinig kami ng ilang mahihinang katok. Nakiramdam lang kami. Wag ka ako silang lilikha ng ingay. Hindi talaga kami nagbukas ng pinto. Sa halip ay hinarangan ko pa ng mga bangko namin ang pintuan. Nang sa gayon hindi ito magawang buksan sakali mang puwersahin ng nasa labas. Nakakakilabot yung mga katok na nadidinig namin, kaya takot na takot ang pamilya ko. Sinabihan ko sila na manatili sa loob ng silid nila at ako nang bahalang magbantay sa sala. Sumunod naman sila at nagpasukan na nga sa mga kwarto nila, habang ako ay nanatiling mulat sa pagbabantay. Dahil sa pagpupuyat ko, hindi ako nakapasok kinabukasan. Sinabayan pa ng sama ng pakiramdam ko. Nagpaalam ang asawa ko na mamamalengke muna. Sabi ko sa kanya, wag niya nang ipagsabi ang nangyari kagabi at baka lalo pang lumala ang takot ng mga kalugar namin. Sabi naman niya, mabuti na nga rin yung nagkakaalamanan ng nangyari para makapag-ingat din daw ang mga kapitbahay. Kung sa bagay, may punto naman siya. Kaya hindi ko na kinontra. Pag-uwi niya ay hindi lang mga pinamiling ulam ang bitbit niya, kundi maging ang mga nasagap din niyang mga balita sa labas. Aniya, hindi lang pala kami ang kinatok kagabi. Maski yung mga kapitbahay namin nakarinig din ng mga pagkatok. Iyon daw ang usap-usapan hanggang sa palengke. Dahil doon nagdoble ingat kami. Maaga pa lang sinisiguro ko nang nakasarado ang lahat ng pwedeng madaanan sa bahay namin. Lalo na yung pinto sa kusina na kapag binuksan mo, yung bukid na dinaanan namin nung gabihin kami ni Sadik nang uwi. Nakakatakot talaga sa lugar naming iyon. Nalayo-layo rin ng mga kapitbahay. Tapos masyadong mapuno. Kaya hindi malayo na marami talagang masasamang elemento ang maglipa na sa paligid. Kabilang na ang kultong iyon na kinatatakutan na sa lugar namin. Ilang araw pa ang lumipas, sumapit ang birthday ko. Hindi na kami nag-imbita. Nagluto lang kami ng espesyal ni Mrs. Tapos kaming dalawa lang ng anak kong si Sadik ang nag-inuman. Nung nalasing na, pumasok na si Sadik sa kwarto at natulog na. Ako naman, inubos ko pa yung natira namin sa bote, kaya inabot pa ako ng hating gabi sa pag-inom. Pero okay lang naman yon dahil wala namang pasok kinabukasan. Maya-maya nakaramdam ako ng panunubig. Ewan ko kung bakit sa halip na magbanyo, sa labas ko pa naisipang umihi doon sa gilid ng puno ng saging. Habang nagbabawas ako ng tubig sa katawan, ay naagaw ang atensyon ko ng liwanag mula sa makitid na kalsada namin. Ayun na naman, sa pangalawang pagkakataon ay nakita ko ang misteryosong prosesyon ng kulto. Dahil may espiritu na ako ng alak sa katawan, kaya tinapos ko na agad ang pag-ihi ko. Nagmamadali na akong pumasok sa loob ng bahay namin, hindi para magtago, kundi para kumuha ng itak. Pagkakuha ko ng itak, ay lumabas ulit ako. Kaso, nawala na yung prosesyon ng kulto. Ni hindi ko na matanaw ang liwanag na nagmumula sa hawak nilang mga kandila. Pero hindi pa rin ako nakontento. Alam kong nasa paligid lang sila. Lumabas pa talaga ako sa mismong kalsada. Bitbit ko ang itak ko. At hinamon ko sila na magpakita ulit sa akin. At nang magkasubukan kami ng lakas. At dahil wala naman akong nakuhang tugon at hindi ko na rin naman nakita yung grupo ng kulto, kaya nagpasya na akong pumasok sa loob ng bahay. Ikinandado kong mabuti ang pinto, tapos ay nahiga na ako. Nung nakahiga na ako, hindi pa ako dinalaw ng antok.
Pabiling-biling ako. Naiisip ko kasi yung kulto na yon. Gustong-gusto ko silang labanan sa mga sandaling yon na may tama ako ng alak. Ilang saglit pa ang lumipas. Nang medyo napapaidlip na sana ako, ay saka naman ako nakaamoy ng kandila. Sininghot-singhot ko pa para makasiguro na totoo ang naaamoy ko. Lumakas ang amoy, kaya naman napabangon ako. Madilim ang paligid. Noon ko nalaman na nawalan pala ng ilaw. Brown out. Tumayo ako para kapain ang lighter ko na sa pagkakaalam ko nasa lamesa kung saan ako uminom kanina. Nakapako naman, tapos ang hinanap ko naman ay ang kandila namin. Wala kasi kaming flashlight. Kinilabutan ako nang maalala kong nakaamoy ako ng kandila kanina. Gayong wala pa naman palang nakasindi noon sa amin. Tulog na ang pamilya ko. At malamang ay hindi nila alam na walang kuryente. Nagmamadali ako sa paghahanap ng kandila. Wala akong nakapa sa altar. Nang sa wakas ay makakita ako ng isa sa kusina, sinindihan ko agad. Pagkasindi ko, sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong parang may nakasilip sa maliit na bintana namin sa kusina. Tinanglawan ko iyon ng liwanag ng kandila. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang lalaki na nakasuot ng tulad ng mga suot ng miyembro ng kulto. Lasing pa ako, kaya nangingibabaw pa rin sa akin ang tapang. Hinagilap ko agad yung hawak kong itak kanina. Nang makuha ko, ay lakas loob kong binuksan ang pinto sa kusina at naglakad patungo sa direksyon sa labas ng bintana ng kusina kung saan ko nakitang nakasilip ang lalaki. Buong-buo ang isip ko na sa oras na makaharap ko talaga ito ay hindi ako mangingiming gamitin ng itak sa kanya. Hindi siya sasantuhin ng bagong hasa kong itak. Nagulat pa ako nang matanaw ko ang lalaking may hawak ng kandila na nakalayo na pala agad. Papunta siya sa gitna ng bukid. Dali-dali akong bumalik sa bahay para gisingin si Sadik. Pupungas-pungas pa itong bumangon at tinanong ako kung anong nangyayari. Sabi ko, may hahabulin ako. Ikandado niya ang pinto sa kusina at huwag iyong bubuksan hanggat hindi ako nakakabalik. Nabigla si Sadik sa sinabi ko. Sino raw ang hahabulin ko? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Yung miyembro ng kulto na nakita kong sumilip sa bintana ng kusina. Sinubukan akong pigilan ng anak ko. Huwag ko na raw habulin at baka mapahamak lang ako. Pero nagpumilit pa rin ako. Kaya ko lang kako siya ginising para magtarangka ng pinto sa loob. Dikawit kasi ang lock ng pinto namin sa kusina. Dala ko ang itak ko sa paglabas ko. Wala maski katiting na takot akong nararamdaman ng mga sandaling yon. Nasa ilalim pa rin ako ng espiritu ng alak. Sobrang tapang ko at sobrang lakas ng loob ko kahit napakadilim sa bukid sa hating gabing yon. Nagpalinga-linga ako. Hinanap ko yung lalaki. Naisip ko, kaya pala nakaamoy na ako ng kandila bago pa man ako magsindi ay dahil may miyembro ng kulto sa paligid na may hawak na nakasinding kandila. Sabi ko, kung saan man siya nagtatago ay lumabas siya. Harapin niya ako dahil hindi ko siya uurungan. Wala akong nakuhang tugon kundi ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Pinagtawanan ko ang kulto sa kaduwagan nitong magpakita sa akin. Porke baka ako may hawak akong itak naduwag na ito. Dahil wala naman akong napala, kaya nagpasya na akong babalik na lang ako sa bahay. Tatalikod na sana ako nang matanaw ko ang isang liwanag sa di kalayuan. Alam ko na iyon na ang hinihintay kong magpakita sa akin. Akala ko talaga ay tuluyan ng mababahagang buntot ng kulto na yon. Humigpit ang hawak ko sa itak. Hindi ko alam kung saan pa ako kumukuha ng tapang nung gabing yon. Naisipan kong atakihin yung miyembro ng kulto na tila hinihintay talaga ang pagsugod ko sa kanya. Nakatayo lang ito sa malayo
habang hawak ang kandila sa tapat ng dibdib niya. Patakbo kong sinugod ng itak ang miyembro ng kulto. Ngunit bigla akong natigilan nang bago pa ako makalapit ay biglang dumami ang mga ito. Ang isa lang kanina na nakikita ko ay naging isang grupo na at lahat ay nakapila pa rin na tulad sa pila nila kapag nagpuprosesyon. Hindi ako makapaniwala. Paanong nangyari yun? Bigla na lang silang nagsulputan. Ang dami kong tanong sa isip ko. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Lalo kong hinigpitan ang hawak ko sa itak. Sa halip na umatras na lang at kumaripas ng takbo pabalik sa bahay, ay umabante pa ako. Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Kung dito man ako mamamatay, ay ayos lang. Basta ang importante ay lumaban ako. Ewan ko kung bakit hindi ko inalala ang pamilya ko nung mga sandaling yon. Na kapag namatay ako roon, ay maiiwanan ko sila. Basta ang nasa isip ko ay makipaglaban sa kinatatakutang kulto sa lugar namin. Nang makalapit na ako, ay walang takot kong iwinasiwas ang itak sa kanila. Nakikita kong umiilag naman sila, pero hindi pa rin nila binibitawan ang hawak nilang kandila. Pinaulit-ulit ko ang pagwasiwas hanggang sa napatumba ko ang isa. Akala ko ay tinamaan ko. Nagulat ako ng pagtumba niya ay nanatili pa rin ang pagkakahawak niya sa kandila sa tapat ng dibdib niya. Imposible na hindi magbago ang posisyon niya. Itinuto ko sa kanya ang itak dahil ang iba naman sa kanila hindi lumalapit sa akin. Ewan ko kung bakit. Bago ko siya tarakan ay naisip kong hawiin ang hood na tumatakip sa mukha niya. Ganun na lang ang takot ko nang makita kong wala siyang muka. Hindi tulad ng nakita kong nakasilip sa bintana ng kusina namin na mayroong muka. Pero ang isang yon, wala talaga, kundi blanko. Doon na ako parang nahulasan nung masiguro ko na hindi sila ordinaryo. Hindi talaga sila tao. Nawala ang tapang ko. Hindi ko naman nabitawan ang itak. Bitbit ko pa rin iyon hanggang sa pagkaripas ko ng takbo pabalik sa bahay namin. Nagkanda dapa-dapa pa ako. Nagkataon pa naman na maputik ang bukid dahil umuulan nung umaga hanggang gabi. Kaya puro putik ako. Nasa lubong ko si Sadik na balak pala akong sundan habang ang mag-iina kong Alma, Aina at si Bunso nasa pintuan ng kusina at nakatanaw sa akin. Natataranta kong pinatakbo rin si Sadik pabalik sa bahay. Tapos pinapasok ko silang lahat sa loob at saka nangangatog pa sa nerbiyos ang mga kamay kong isinara ang pinto sa kusina. Wala pa rin kuryente, kaya kandila lang ang nagbibigay liwanag sa loob ng bahay. Hinayaan muna nilang makahinga ako bago nila inusisa kung ano ba talagang nangyari. Sinabi ko sa kanila ang totoo mula sa paglabas ko hanggang sa makita ko ang blankong mukha ng miyembro ng kulto na yon. Hindi ko alam kung anong klase bang nilalang yung nakita ko. Bakit ganon? Sabi naman ni Sadik, baka raw tingin ko lang walang muka dahil lasing pa ako at malabo ang mga mata ko. Umiling-iling ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit may kalabuan na ang mga mata ko, ay malinaw kong nakita ang blankong mukha na yon dahil natatanglawan ito ng hawak pa ring kandila ng lalaki na hindi man lang nabitawan kahit napahiga na ito. Alam kong naniwala sila sa akin, kaya nung gabing iyon ay nag-iiyakan sa takot ang mga anak ko, habang ang asawa ko naman ay hinagilap ang rosaryo niya at nagdasal ng nagdasal. Ayoko nang ipakipagsapalaran ng buhay ng pamilya ko sa mga gumagalang miyembro ng kulto na yon sa pamamagitan ng isang misteryosong prosesyon. Kaya naman, naghanap na agad ako ng malilipatan namin. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang-isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon,
Invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.